So ato makita dinhi nga ang mga apostoles og ang mga sumusunod during their time, ato makita ang ilaha gyud nga pagpakialam, ang ilahang pagkighiusa ug ang ilahang pagtinabangay, ang ilahang pagpaluyo diha sa buluhaton og pagkinabuhi nila nga nahiuyon diha sa kabubuton sa Ginoo. They were diligent. They were constant in their attendance upon the preaching of the word. Never ka makakita og usa ka Kristohanon nga nagagrow sa spirituhanon niyang kinabuhi nga wala siya naga-participate, dili siya constant sa diha sa pagpangalagad, o dili siya nag-cooperate diha sa buluhaton sa Ginoo. So ato makita igala nga mao kana siya ang mga kinaiyahan nga makita nato sa mga Kristohanon. That's why ang ilaha pod nga testimony makita nato nga dako gyud kaayo og kahimuan, no? Mao kana siya dinhi servants holy ministries. In fact, si Apostol Pablo nagahatag niining klase nga ministry nga ginapabuhat sa Ginoo kanila. Una, ingon si Apostol Pablo ngadto sa iyang alagad nga itudlo gyud ang doktrina, no? Itudlo ang mga pagtulunan, ang doctrine, o ihatag ang mga instructiones sa mga Kristohanon. Itudlo, suginlan sila og instruksyonan paano magkinabuhi, koreksyonan panahon magkamali. Dili pwede nga pasagdan, dili pwede nga paundayunan, no? Kana bitong pasagdan na lang sila kung unsa ilang gusto, bisan pa na nasukwahi na diya sa balaang kasulatan, o di lang kana i-rebuke panahon nga magkamali. Dapat i-check, dili pwede tabunan, dili pwede nga kanang itolerate ang sala. Dapat yun i-check sa tama nga procedure. Now, og di lang kana padayon nga maghatag og challenge sa pagpadayon sa pagbuhat sa mga buluhaton. According din sa 2 Timothy chapter 4 verse number 2, nagaingon siya dinhi, preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, exhort with all patience and teaching. So ato makita igala nga ang pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo dili kana siya nga hapuhap, dili lang nga kanunay uyon, bisag mali uyunan, no? Dili pwede na siya gala. Kay ato makita dinhi nga ang gospel nagasulti gyud kanato sa klaro nga kinahanglan itudlo o kinahanglan buhaton ang whole nga responsibility sa mga alagad sa Ginoo. In verse number 3 makita nato, for the time will come when they will not endure the sound doctrine, but having itching ears will heap to themselves teachers after their own lusts. No? So of course, makita nato din higala nga ang mga tao mangita na lang sila sa ilang mauyunan, kadtong gusto nila madunggan, maulay gusto nila paminahon, pero dili na sila gusto i-check, di na sila gusto i-rebuke, di na sila gusto nga tudluan sa mga butang nga dili mo'y ilang naandan. Pero pagitaon nila kadtong mga teacher nga muuyon lang sa ilang gusto, instead nga tudluan sila sa tama. So ato makita ang kinaiyahan sa mga nag-una kanato nga sila gyud mismo nagpadayag, nagpakita kung unsa ang klaseng pagkinabuhi nga dapat sundon. Mao kana siya ang unang mga Kristohanon higala, ang ilang mga kinaiyahan na mapinadayonon sila, steadfast sila sa ilahang paghiusa sa buluhaton. How to be steadfast communing God and others? Paano? Ikaduha, they kept abounding in your fellowship with the saints.
Padayon, no? Diha sa iglesia. Padayon ang imong connection, padayon ang imong nga pagkighalubilo, padayon ang imong nga pagkigiusa, dili lang sa fellowship but sa mga ministries. Mag-participate, mag-cooperate ang matag usa. Based usab sa ilaha nga gi-practice dinhi sa verse 42. Naingon siya dinhi, og na nagpadayon gihapon sila sa pagtulunan sa mga apostoles og sa pagkigambitay. Talking about fellowship. Ha? Pagkigambitay. Og dili lang na siya sa mga kanang itawag nato nga enjoy kundi ang fellowship din nag-refer usab sa ilang pagkigiusa sa mga hilikoton or buluhaton diya sulod sa iglesia. Ha? They had a mutual affection to each other. Anaa ang pagbinatiay, anaa ang pagpakiramay, dili lang nga sarili lang tan-awon kundi tan-awon ang kaayuhan sa kinatibuk-an. Mutual conversation with each other. Dili pwede nga kana bitawng naay mga butang nga dili hiusahan. Ha? Anaa gyud ang panagiusa, anaa ang openness diya sa matag usa. No? So usa ka na siya ka kinaiyahan nga healthy nga kinaiyahan makita nato sa early church. They withdraw from the untoward generation. Gikan sila sa pagkinabuhi nga mali, sa dihang nakakak-on sila sa kamatuoran, ning biya sila ni undang sa mali og ning sunod nagbuhat sa insakto. So mao kana siya ato makita ang ilaha nga klase nga pagkinabuhi. Very intimate or close with each other. Na sila closeness. Ang ilaha nga banding anindot gyud, no? Wala kini sila padayag o kanang kinaiya nga iyas kalibutan nga ang iyang kinabuhi mahimo nga maka-affect or maka-damage sa uban, kundi nagkinabuhi sila harmoniously atubangan sa Ginoo o makita usab sa mga katawhan. How to be steadfast, communing God and others? He kept abounding in observing the Lord's table. So mo kini siya based on verse number 42. No? They kept abounding in observing the Lord's table. So yun siya og sa pagbahin-bahin sa tinapay. So they always remembering sa mga butang nga gihimo sa Dios. Sa ilang mga ministry, sa iglesia, tubangan diya sa ilang komunidad, ilang ipakita that Christ is the substance of their sermons. Si Kristo mao ang unod sa ilang mga mensahe og dili bisan unsa pa man. Christ is the center of their worship. Si Kristo mo ang sentro sa ilahang simba. Continue observing the institution of the Lord's Supper and baptism. Padayon siya. No? Karon nga panahon, naanay mga tao nga wala na mag-practice ni ini. No? Wala na kining gibilin ni Ginoong Jesus Kristo. Wala na, no? Kay nga naman para sa ilaha wala na. Pero ang iglesia sa Ginoo padayon nga naga-observe. Kay kini nga mga dapat i-observe moabot kini hangtod sa katapusan. Now, number 4, kept abounding in prayer habit. Mao kini ang nindot kaayo nga mga practices, kwalidad sa mga Kristohanon nga nagauna. Nagapadayon sila nga naga-improve sa ilahang pagkamainampuon. Ingon sa last part, og sa mga pag-ampo. So kung imong tan-aw ni Gala, kaning ilang nga mga practices,
gihimo nilang mapinadayonon, no? Mao na siya og na nagpadayon gyapon sila sa mga pag-ampo. So na may usahay tendensiya nga sa bag-o pang mahimong Kristohanon ang usa ka tawo, gaabang-abangang yun, grabe kayo ang iyang prayer life. Pero time will come, nagakawala, nagakabugnaw, og nagakabugnaw. Og to the point, nga usahay ang prayer fellowship, kaning prayer meeting diya sa mga kasimbahanan, usahay, daw wala na'y bili alang kaniya. Higala, kumusta ang imong kinabuhi karon? Kumusta ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo? Pariho ba ang kainiton sa pagbag-o pa ikaw na himong Kristohanon or nagakabugnaw ikaw? Kumusta ba ang imong commitment? Kumusta ang imong steadfastness? Nagpadayon ba ikaw or ang imong pagpangalagad naganagana ba? Kung ganahan, mangalagad, pagdili po siya. Ha? Atong hinumdumon ang kinaiyahan sa early church, they prayed in one accord. No? They prayed in one accord. Naa siya ginatawag, of course, naa sila ginatawag nga personal or private nga quiet time. Ang ilahang pagkamainampuon, privately nagapadayon, at the same time, nagaparticipate, nagakooperate sila diha sa ilahang prayer gathering, diha sa iglesia. They prayed in one accord. Naa sila unity even sa ilang prayer life. The true church is composed of praying Christians. Remember that. Ang tinuod ng iglesia, gi-compose siya, gibuo siya sa mainampuon ng mga Kristohanon. The question is, are you belong to this true church? Kumusta ba ang imuhang, kumusta ka karon? Na-appeal ba ka dining klaseng iglesia nga willing nga mo kneel down diha sa Ginoo, mo padayon sa pagsakripisyo, pagampo, paghangyo diha sa Ginoo, which is mao ang trabaho nga gusto sa Ginoo i-practice. Higala, ang pagampo sayon ra kaayo, pero ang ginatawag na to pagsakripisyo, pag-participate sa pagpangamuyo, that's another story. Ha? Ang pagampo sayon ra, pero ang pagkamapinadayonon is another story. Okay? Now, hinumdumon na to, nga ang the early church had a great impact to the world. Hangtod karon makita na to ang impact sa ilahang Christian practices. What about your impact to this community where you are now? Kumusta? Kumusta ang imong kinabuhi? Kumusta ang remark sa mga tao nga nasa imong palibot? Kumusta ang ilahang mga conclusion sa imong kinabuhi kung sila magsulti? Kumusta? Unsa ang impact nimo ngadto sa ilang kinabuhi? Sa imong palibot karon kung asa ka. Kumusta higala? Be honest to yourself. No? So, atong hinumdumon nga kung nagkinabuhi kang insakto sumala sa pulong sa Ginoo, aduna gid say effect. No? The effects of their steadfast communion with God and others, unsa man ang mga epekto nini? Number 1, they won fear, respect, and influence others. Makita na to, grabe ka-influential ang kinabuhi nila. It's because tungod sa ilahang unique nga mga attitude or mga practices, makita na to nga di gyud maikalimot, dili gyud ma-deny ang ilahang kinabuhi o ang epekto niini. Grabe ang iyang influence, naga-influence sa uban. God owned them through wonders and signs. Dili lang nga ilang mga practices gi-honor sa Ginoo ang ilang pagpangalagad. In fact, gitagaan sila og
tinatawag na to nga pagpamatuod nga sila gayon tinuod genuine nga mga alagad sa Ginoo. No? Gitagaan sila oportunidad nga maka-perform og mga wonders, miracles. Timailhan nga sila dili gyud ordinary lang nga mga nag-alagad sa tao, kundi nag-alagad yun sa tinuod buhi nga Dios. No? So during this time pag-start sa church. No? So I do not say nga up to this day mao pagyapong ga practice gyapon murag magic no. Magic is different from miracles of God. Lahi, no? Lahi na siya. Number 3, saved people were added to the church. Take note. Ang Diyos nagdugang og mga naluwas nga mga katawhan, naluwas nga mga individual na hidugang diha sa iglesia. Bot pasabot higala nga ang ministry sa mga nag-una kanato himuon nga sakop diha sa iglesia ang katong mga tao nga confirm nakaangkon usab og kaluwasan. So saved people were added to the church. So expectedly nga ang usa ka tawo mahimo siyang mamiyembro diha sa local church as possible. Kinahanglan nga siya usa makasabot sa gospel. Usa siya ka tawo nga naluwas pinaagi sa pagtuo sa grasya sa Dios. Sa diin siya pwede usab nga mahimong sakop imembro diha sa iglesia. Higala, be steadfast, communing your God and communing others diha sa iglesia diin ikaw nabilong. Tungod kay mao kini siya ang kwalidad, mao kini ang kinaiyahan sa mga Kristohanon nga unang gipundar sa Ginoo. Og kung kita nabilong ni ana nga iglesia, let's show to the world nga kita nagapractice usab the same nga practice nagkinabuhi subay sa kabubuton sa Ginoo. Hinaot pa yang atong gamahanan og buhi nga Dios. Nagapanalangin siya ang pulong, nag-remind kinato sa usa ka maayong modelo usab. Ang iglesia nga nag-una kanato nga hangtod karon dapat atong sundon, dapat kopyahon kung paano sila nagkinabuhi, nagapangalagad sa ilang Ginoo nga pareho man usab sa atong gialagad